Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang babatan ng lahat ng ito? Bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabihin niyo nga po, pagkabuhay. So, kung kayo po ang tatanungin, ano bang pinag-uusapan ninyo? Ano ba ang pwede niyong isagot? Huy.
Anong pinag-uusapan ninyo? Sa puntong ito, ano bang pinag-uusapan ninyo? Pinag-uusapan niyo ba yung katabi ninyo? Pinag-uusapan niyo ba ibang tao? Pinag-uusapan niyo ba ang krisis? Pinag-uusapan niyo ba ang pagkahuli kay Saldico? Pinag-uusapan niyo ba ang mga pananalita ni Donald Trump? Pinag-uusapan niyo ba si Sara Duterte? Si Bongbong Marcos? Ikaw, yung buhay mo, pinag-usapan niyo na ba ang nangyayari sa buhay mo? Kasi ngayon, tandaan po natin para hindi tayo medyo maligaw. Nasa Pasko ng pagkabuhay tayo. Si Kristo, babalikan natin ng konti, si Kristo ay hinatulan ng kamatayan. 3 linggo pa lang ang nakakalipas. Pinarusahan, nagpakasakit, ipinako sa krus, namatay. Dahil namatay, may namatayan. Kapag may namamatayan, yung damdamin nila ay grabing lungkot, lalong na kung halimbawa yung taong namatay ay yung kinakapitan mo, yung taong namatay ay inaasahan mo, kaya matinding lungkot ang mararamdaman ng isang tao. At yan yung nais na ituro sa atin o aral na ibigay sa atin sa linggong ito. Kapag namamatayan, kapag may nawawalan, kailangan itong dumaan sa isang proseso para tuluyan siyang maghilom. Kasi meron tayong mga karanasan na nagdudulot sa atin ng sakit, sugat, kalungkutan, at kailangan itong paghilumin. Sabihin niyo nga po, paghilumin. Paano hihilom ang sugat? Paano hihilom ang kalungkutan? Yan ang kailangan natin matutunan sa linggong ito. Mahirap po ang mananahimik ka lang. Mahirap po ang ibabaon mo lang yan sa iyong dibdib. Delikado. Mainit ang panahon, baka ma-stroke ka. Tingnan niyo po may 2 alagad. Palayo sa Jerusalem. Umalis ng Jerusalem. Lahat ng binanggit ko kanina, nangyari sa Jerusalem. At kahit anong kwento, anong sabihin sa kanila ng mga babae at ng ibang mga alagad, na totoong nabuhay si Kristo, hindi nila ito matanggap, hindi nila maunawaan, kasi nandoon sa kanila yung labis na kalungkutan. Kaya mas ninais nilang lumayo na lang, magpakalayo-layo. Pero ang ginawa ni Kristo, sinamahan sila ni Kristo. Tandaan niyo po sa bawat karanasan natin, kabiguan man yan, kalungkutan, maging kamatayan, sasamahan tayo ni Kristo para maunawaan mo kung bakit nangyari iyon at kung bakit kailangan ikaw ang makaranas niyon. Kaya nga yung importante yung proseso, ang unang tanong, anong pinag-uusapan ninyo? Ano bang nangyari? Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, ano ba nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Hanggang ngayon, di mo pa rin ma-verbalize? Hanggang ngayon, di mo pa rin masabi? Ano ba? Nahihiya ka pa rin ba? Kahit na sabihin natin, naabuso ka nung kabataan mo, ano nangyari sa'yo? Nagkamali ka ng piniling makakasama sa buhay. Ano nangyari sa iyo? Kung mananahimik ka lang at magpapakalayo-layo, hindi yan maghihilom. At ayaw ni Kristong mabuhay tayo
sa ganon at ayaw ni Kristo, ikulong natin ang ating mga sarili sa kalungkutan o disappointment. Na ngayon, ang termino natin, depression. Maraming nadidepress dahil unang-una wala silang makausap na matino. Tanungin niyo nga yung katabi ninyo, matino ka ba? Diba? Kaya nga, kahit itong dalawa, nag-uusap sila, di ba? Nag-uusap sila. Kaya nga ang tanong ni Kristo, anong pinag-uusapan ninyo? Hindi rin nila maintindihan sila mismong dalawa. Naintindihan lang nila nung si Kristo ay dumating at tanungin sila at sige, ikwento ninyo, ano ba nangyari? Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Na lumuluwag ang pakiramdam ninyo habang kinikwento ninyo? Di ba kapag nagkikwento, bawal judgmental. Huwag kang manghusga, makinig ka lang. At kung magkikwento ka naman, huwag mong i-sugarcoat. Ano talaga nangyari? Kasi minsan sa kwento mo, ikaw lang ang bida eh. Sa kwento mo, kontrabida ka rin. Paano mo maiintindihan kung, di ba? Kaya sabi ni Kristo, di ba no? Anong nangyari? Anong mga bagay? Bakit hindi niyo maintindihan? At anong mas nagtumulong sa kanila? Salita ng Diyos. Kaya nga di ba sinabi ni Kristo, hindi niyo pa naintindihan? Lahat ng ito ayon sa kautusan, ayon sa nasusulat. Kaya kung minsan, o madalas, di kasi natin binibigyan ng importansya yung Biblia. Kapag may problema tayo, parang, Biblia? Anong sagot niyan? Pero lahat naman nandiyan dyan. Kung hindi man masagot, yung tinutulungan ka na maging okay ka na eh. Kaya lang, imbis na magbuklat ng Biblia, ay ngayon, di ba, anong hahawakan? Kung hindi gadget, anong tawag dyan sa pizza? Yung sa casino, anong tawag dyan? Anong tawag dyan yung... Chip. Ayan, chip. Di ba, no? Chip. Yan ang hawak. O kaya naman, kung hindi, bote ang hawak. Iinom, magwawalwal. O, may nangyari? Wala. Gusto lang nating makalimot o makalimot. Yun lang gusto natin. Pero kahit anong limot mo, nandiyan dyan yan. Nakatatak na yan sa kaloob-looban mo. Kaya nga, di ba kayo minsan nagugulat? Natitrigger kayo bigla. Wala namang ginagawa sa iyo yung isang tao, pero galit na galit ka. Kasi meron something sa taong yan na nagtitrigger sa iyo. At muli, tutulungan tayo ni Kristo, basta't maging bukas ka lang din. Pangatlo, paano nangyari ang paghilom sa kanila? Sa misa. Sabi, di ba, nang paghati-hatiin ni Kristo ang tinapay at ibigay sa kanila, nagliwanag ang kanilang kaisipan. Doon na naging okay sila. So, kung meron tayong mga nararanasan, kabiguan man yan, bumagsak ka kung saan man, hindi mo nakuha ang dream job mo, huwag kang lumayo. Mas lalo kang dapat mag-attend ng misa. Yun nga lang, minsan, kapag namamatayan lang tayo, doon lang tayo nakakapasok ng simbahan. Maraming Katoliko, pumapasok ng simbahan, pag namatayan lang, pagtapos namang ilibing, wala na, iiyak-iyak lang. Pero pagtapos ilibing, balik na naman sa paglayo. Ay. Gusto niyo bang gumaling? Pero sana, kasi gusto ni Jesus paghilumin ang lahat ng ating mga sakit, ang ating mga sugat, na pinahirapan lang natin ating sarili. Kayang-kaya naman. Matuto ka lang magsalita. Pwede rin namang matuto ka rin magtanong.
Para nang sa ganon, magawa mo din makatulong sa mga tao. Kung paano ang mga alagad, pinaghilom ni Jesus at ngayon sila ay nagpapahayag na ng mabuting balita. So lahat ng pangit na karanasan natin pagdating ng araw, yan ay isang mabuting balita sa ibang tao. Amen.